morning po sa ating lahat. Praise God sa pag-join sa fellowship ngayong umaga. And what a blessing po na magkasama-sama tayo and purihin ang Diyos and to sit at the feet of Jesus, to listen to His words this morning. So this morning ay tapusin po natin ang unang Korinto. Titingnan natin ang last chapter, chapter 16 this morning. If you remember, mayroon pong mga katanungan ang mga mananampalataya sa Korinto. Una, tungkol sa relasyon. What about sa relasyon? About sa pagiging singleness, about sa marriage, about sa divorce. And Paul answered their questions sa chapter 7. And pangalawa pong tanong, it's about liberty. Sinagot ni Pablo ito sa chapter 8. Ang pangatlong tanong nila ay about sa spiritual na mga kaloob na sinagot niya sa chapter 12, 13, and 14. And then, the last question is about money and giving, na kung saan sinagot ni Paul dito sa chapter 16. Interesting po na mayroong tatlong chapters para sa spiritual na gifts, but then mayroon lamang 4 verses para about sa money and giving. And the same thing at sa, hindi palagi na napapag-usapan natin ito. Napapag-usapan lang natin ito kapag tayo ay dumadaan dito, pag tayo ay tumutugma na sa topic nito, sa paksa nito. When we go to chapter by chapter, verse by verse. And I believe na hindi dahil sa hindi siya malaga, but at the center sa Bible talaga is the cross. Is the center ng mensahe sa Bible is what Jesus has done for us, because I believe kung naiintindihan natin kung gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, lahat ng bagay o mga aspeto sa buhay natin ay magbabago dahil sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. So that hindi lang po sa ating mga ugali, sa ating mga ginagawa, but even it includes the way kung paano natin i-manage ang mga blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So ito yung titignan natin ngayong umaga, and we notice na sa tuwing tatalakayin ni Paul, every time he will begin a new subject, ang mapapansin natin palagi na panimula na salita ay tungkol naman. So ito po ay kasagutan sa pinadalang tanong sa kanya. So in verses 1 to 4, it's about money and giving. So let me read verses 1 to 4. So sabi po dito, tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad sa pinagbiling ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan, pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. So, dito po yung nag-speak si Paul about sa pananalapi at pagbibigay. Pagdating sa paksa ng pananalapi at pagbibigay, ito yung paksa na hindi ko po gustong pag-usapan. Ngunit, hindi po natin ito maiiwasan dahil tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, book by book, chapter by chapter, verse by verse. And so mapapag-usapan pa rin natin ang paksang ito at hindi natin pwedeng i-avoid ang tungkol po dito. Dahil nasa Bible po. So dahil nasa Bible, nais ng Diyos na maunawaan natin ito, mahalagang maunawaan natin ito ang tungkol sa paksang ito. Alam ko po na ang paksa ng pananalapi at pagbibigay ay mahirap pakinggan dahil sa mga napapakinggan po natin na mga preachers na nagtuturo, nangangaral ng hindi ayon sa salita ng Diyos. I believe hindi nila na ituturo ng eksakto kung ano ang tungkol sa giving and sa money. Maraming mga preacher na na-abuse ang subject nito. So they teach with manipulation and giving guiltiness and on the spot na napipilitan ng mga tao during the time of during mismo sa worship. So, but then nagagalak po ako na tayo po ay nagbibigay sa gawain ng kaharian ng Diyos. But I want to remind you na huwag niyo pong isipin na kailangan ng Diyos ang mga pera ninyo. Huwag niyo pong isipin na kailangan ng Diyos ang mga salapi ninyo. And also, I want to remind you na hindi ko rin po kailangan ng inyong mga
salapi. And in fact, I always testify na faithful ang Diyos sa buhay ko na nagpo-provide ng financial na pangangailangan namin in other ways. Gumagawa siya ng paraan to provide our needs in other ways. Though I don't receive financial support from our church, but then God is faithful, and we understand na hindi pa po natin kaya sa ngayon. And so, but then we hope that and looking forward that one day, sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos is we will be able na to support ang mga manggagawa ng Panginoon. But sa ngayon, naunawaan po natin na hindi pa po natin kaya suportahan ang ating mga manggagawa sa Panginoon dahil po sa maliit na lamang na nalilikom natin sa tithes and offerings. Ito po ay para lamang sa electric bills at decoration ng church, especially sa parating na church anniversary natin at sa mga maliliit na gamit na kailangan ng simbahan na kailangan bilhin. But mahalaga po, ang mahalaga po ay nagbibigay po tayo ng may kagalakan at kusang loob at bukas palad sa pamagitan ng inyong mga ikapo at mga handog na kung saan ninanais ninyong i-honor si God sa mga pagpapalang natatanggap ninyo, whether maliit o malaki. And so, praise the Lord sa pagbibigay po ng may kagalakan. God is pleased sa mga nagbibigay po ng may kagalakan. But I want you na paalalahanan po that Christianity is about Lordship, pagiging Panginoon ni Jesus Christ sa ating buhay. Siya ang Panginoon in every aspect ng ating buhay. Siya ang Panginoon sa mga iniisip natin. Siya ang Panginoon sa mga ginagawa natin. Siya ang Panginoon sa mga lumalabas na mga salita sa ating bibig. Siya ang Panginoon sa marriage natin at pamilya natin. Siya ang Panginoon sa lahat ng bagay sa buhay natin, kasama na po dito ang material na mga bagay na mayroon po tayo. The Bible gives us ilang mga bagay po na masasabi, may mga masasabi po ang Bible tungkol sa paksa ng pag-manage ng blessing, financial blessing, ng salapi, at mga material na bagay na mayroon tayo. Mayroon pong maraming talata sa Biblia na nagsasalita tungkol sa kung paano dapat nating i-manage ang ating salapi. Ngayon, bakit mayroong maraming paksa po tungkol dito sa Biblia? Dahil ang ating pananaw po about sa money at ang ating pag-manage sa material na mga bagay ay nag-i-speak po sa kung ano ang pusong mayroon po tayo. And we must remember, we need to remember na si God po ay tumitingin palagi sa ating puso. In fact, sinabi ni Jesus, if you remember in Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, mga material na bagay and money, naroon din ang iyong puso. Ang kasakiman po, ang pag-ibig sa salapi, ay mga isyo na bumabalik po sa problema ng ating puso. Kung anong may puso meron tayo. We need to understand na ang salapi po ay maaaring makipagkompetensya sa ating katapatan sa Diyos. Do you agree? Maaari po itong makipagkompetensya sa ating katapatan sa Diyos at subukin ang ating katapatan sa Diyos. Maaari itong maging Panginoon mo o either paglingkuran ka nito. Ang money ay maaaring maging Diyos-Diyosan natin o maging instrumento para magamit para sa gawain ng Panginoon. Maaring sabihin mo, pinaghirapan ko kung kitain ito. Sumasang-ayon po ako sa iyo. Totoo naman po. But, nais ko pong ipaalala sa iyo na maging sa kakayahang kumita ay mula sa Panginoon. Ang dahilan ng lahat ng meron tayo ay nagmula sa Panginoon. Ang Biblia ay nagbigay sa atin ng warning na mag-iingat po sa kasakiman, pag-iimbot, at pag-ibig sa mga material na mga bagay. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. So, hindi lang po sa mga unbelievers nagkakaroon ng pag-ibig ng salapi. Even sa mga inside the church na maaaring po itong mangyari na ang Kristiyano ay umibig sa salapi. Luke chapter 12 verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So be careful po
na maging Diyos-Diyosan po natin ang salapi at ang mga material na mga bagay. Hindi po masama na maghangad po ng salapi. Kailangan po natin yan. Pero ang magiging problema na kailangan maging careful tayo ay ang pag-ibig sa salapi. Marami man o kaunti, remember na ang ating puso po ay maaaring bumigay sa kasakiman at ang lunas po ng kasakiman ay ang pagbibigay ng bukas palad. Generosity. Ang generosity, pagbibigay ng bukas palad, it avoids us sa greediness. Ang nais ng ating laman po ay mag-save palagi para sa ating sarili. But what God wants ay maging generous po tayo bukas palad sa pagbibigay. Ito po yung pumuputol sa mahigpit na pagkahawak ng kasakiman sa salapi at sa mga material na mga bagay. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So sinabi sa atin ni Paul dito na ang pagbibigay hindi na ginagawa na ikaw ay napipilitan lamang. Maliwanag po yan. Ang pagbibigay ng bukas palad ang nais ng Diyos na gawin natin dahil ginawa niya ito para sa atin. Ito ang halimbawa na ginawa ng Diyos sa atin. At ito po ay nagsasalita sa katangian ng ating Ama na nasa langit. Ang Diyos ay bukas palad na ipinaranas po sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay bukas palad na pinatawad po tayo. Ang Diyos ay bukas palad na nagbibigay palagi sa lahat ng mga pangangailangan natin. Siya ay isang mapagbigay na Ama. Ang Diyos po ay mapagbigay po sa atin, kaya walang dahilan para tayo po ay maging maramot sa Kanya. Kaya bukas palad tayong nagmamahal, nagpapatawad, at kasama even sa area ng pagbibigay ng material na bagay. And ito po yung nagpapahayag na kikita po ang katangian ng ating Ama na nasa langit. Nakikita sa buhay po natin ang ugali ng ating Ama sa tuwing tayo bukas palad na nagbibigay. Tinawag po tayo ng Diyos na maging generous, bukas palad sa pagbibigay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Now, verse 2, nagbigay si Paul ng practical na teaching about sa pagbibigay. Balik po tayo dito sa ating text, chapter 16, verse 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. So, binigyan ni Paul ang mga taga-Korinto ng instruction tungkol sa kung paano dapat sila magbigay. Si Paul ay nasa Efesos na isinulat niya ang letter nito para sa simbahan ng Korinto. Sinulat niya ito bilang response sa mga tanong na pinadala sa kanya, and this is one of those questions na kung saan about kung paano i-manage ang financial blessing na ating natanggap. Sabi ni Paul, nais kung maglaan kayo ng bahagi ng inyong kinita o financial blessing at ipunin ninyo ito upang hindi na kailangan mag-ambagan pagpunta ko riyan or hindi on the spot at maging mabigat sa inyong puso. So sabi niya, maglaan kayo, mag-save kayo ng money para sa pagbibigay, para hindi na maging burden, hindi na maging mabigat ang pagbibigay. Na ranasan nyo na on the spot, di ba? May mga ganito na itinuturo na on the one time, umatid ako ng isang seminar and on the spot, sabi ng preacher, pagpapalain kayo ng Diyos, ibigay nyo ang lahat ng mayroon kayo, relo, alahas, o ano ba na mayroon kayo, kahit ang buo na nasa wallet ninyo. Lahat yan, ibigay ninyo on the spot. So, mayroong kakaiba na parang hindi ito in line sa salita ng Diyos. Forceful ito. Pero kung titingnan natin yung practical na instruction ni Paul para hindi maging burden, okay, mag-save muna kayo para pagpunta ko riyan, hindi on the spot, hindi maging mabigat sa inyo ang pagbibigay. So, ang kailangan po dito para magawa ay discipline. Na mag-save ng money para ibibigay sa gawain ng Diyos. Hindi po yung kwento na nagpartihan. Partihan po si Juan at si Pedro.
hindi Pedro sa disciple, pero ginagamit nila yung ang kwentong ito na nagpartihan sila. Sige, partihan tayo ha. Imo, akon, imo, akon, imo, akon. So, disiplina po na mag-save ng money para sa gawain ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, specific, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ano po bang unang araw ng Sanlinggo? Ng week. Na anong first day ng week? Ha? Sunday. Look at your calendar. Even sa calendar, ang first day ay Sunday. At ang unang araw ng week ay kilala ko na Sunday mula pa nang nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Though na ang araw ng Sabat ay Sabado, pero po nagtitipon-tipon ng mga Kristiyano noon sa araw ng Sunday as a reminder, continuation na reminder na nabuhay si Jesus sa unang araw ng Sanlinggo, first day of the week, and that is Sunday. It's a day of celebration. Pagdiriwang. That's why, nagagalit tayo Sunday, hindi tayo Sabadista, Saturday. Nag-celebrate tayo, nag-worship tayo Sunday dahil this is the day na nabuhay po ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Kaya naging tradisyon na ang araw ng pagsamba ay araw ng Sunday para sa ating mga Kristiyano. And so sinabi ni Paul sa kanila na kapag nag-gather kayo para mag-worship, mabuti na mag-save kayo ng money and ipunin nyo yan, di ba sinabi po sa binasa natin, ipunin ninyo yan para pagdating ko yan ay hindi na maging mabigat para sa inyo ang pagbibigay. Kasi hindi on the spot. Nag-save na kayo. Ulitin ko po sinabi ni Paul dito, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon. Sinasabi niya dito, let it be na maging ugaliin ninyo na mag-save ng money, ng bahagi ng inyong kinita para sa pagbibigay bilang bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Hindi yung pagsamba, hindi lang yung kumakanta, hindi lang po pakikinig, kundi kasama po ang pagbibigay sa pagsamba sa Panginoon. Bahagi po ito ng pagsamba sa Panginoon. Dahil ang ibig sabihin, itong pagpapala na natanggap ko ay nais kong parangalan ang Diyos sa mga pagpapala na natanggap ko mula sa Kanya. So, at hindi po on the spot. Kasi kung on the spot na saka ka palang magbibigay, minsan bubunot ka, ay, kunti lang. Parang mahirap ibigay. Kasi gagamitin ko ito mamaya. Tapos, pag sabihin na, ibigay niyo pinakamalaki, burden din. So, importante na ayon sa ating pasya at nagsisave tayo, may discipline ng pagsisave para sa araw ng Sunday, hindi po mabigat sa ating puso ang pagbibigay. Disiplina po sa pagsisave para may maibigay tayo, hindi pressure. Alam niyo po yon na napipressure ka na nagbibigay every Sunday at so hindi po ito napaparangalan ang Panginoon kasi mabigat sa puso mo. And hindi dapat na maging mabigat sa ating puso at hindi humantong na pinagdanakawan na natin ng Diyos. How can we rob God? By not honoring Him sa mga blessing na natatanggap natin. So, we should honor God sa mga blessing na natatanggap natin. And ito po ay disiplina, hindi po legalism. Verse 2, sabi po dito, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. So, hindi sinabi sa atin ni Paul, notice with me, mga estudyante ng salita ng Diyos, hindi po sinabi dito ni Paul kung ano ang dapat na bahagi. Ano ba yung halaga ng bahagi ng kinita na ilalaan ko sa pagbibigay para sa gawain. And so, wala pong presyo ang pagbibigay. Hindi sinabi na ito dapat yung kantidad na ibigay mo dahil nga ayon sa ating nais. Pero nais ko pong maunawaan din ninyo, makita ninyo ang kabuuan na sinasabi ng Biblia. May suggestion ang Biblia as a guideline, as a baseline kung ano yung pattern natin, kung paano tayo magbibigay. Hindi po ito na persahan, kundi basihan lamang, mungkay, suggestion ng Biblia. May marami pong bersikulo na nag-speak about sa tithes.
Alam niyo po ba, ang tithes? 10%. Tithes means 10%. Ikasampu ng natanggap mo na blessings. Malakay chapter 3, verses 8 to 10. Malakay chapter 3, sa Old Testament po yan, last na book sa Old Testament. Malakay chapter 3, verses 8 to 10. Ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa anong paraan? Sa mga ikasampung bahagi or tithes at mga handog, tithes and offering. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibus sa inyo ang masaganang pagpapala. You might say, Pastor, Old Testament naman yan. We are under the New Testament, under the grace of God. Ito po, Matthew chapter 23, verse 23. Sabi po dito, Matthew chapter 23, verse 23. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at klinga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Take note, mas mahalagang turo sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Take note of this. Sabi dito, dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Dapat ninyong gawin ito about sa giving nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Naintindihan po natin sa madaling salita, sinabi ni Jesus dito na nais ng Diyos na maging just kayo, maging makatarungan, maawain at tapat kaysa sa pagbibigay ng ikasampu ng inyong kinita. God wants na hindi needs ni God ang pera ninyo. Yes, God uses it para sa kanyang ministry, sa kanyang kaharian, sa gawain, ngunit God owns everything. Siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay, kaya hindi niya needs ang salapi natin. Ang nais ni God ay yung heart natin, ang puso natin. And that is why, rinibuke ni Jesus ang mga leaders at His time, at sabi niya, para praising it, nagbibigay kayo ng inyong tithes. Ayos yan. Ngunit nakapabayaan ninyo ang mas mahalagang utos. Naintindihan niyo po? Ang katarungan, mercy, and katapatan. So, this all issue goes back sa puso ng tao. Like the other things, like justice, pagkahabag at katapatan, this all goes back sa puso ng tao, problema ng puso ng tao. And if you notice, sabi dito ni Jesus, I want you to notice na, sabi niya, dagdag pa niya, dapat ninyong gawin ang mga ito. Sabi niya, dapat ninyong gawin ang mga ito. Ano yung sinasabi niya? Yes, ayos yan, ginagawa niyo yan, na pagbibigay, pero nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Naintindihan niyo po? Hindi niya binabaliwala ang pagbibigay. Hindi niya sinasabi, okay, wag niyong gawin yan, hindi magandang magbigay. Ngunit sabi niya, listen, kayo, ang puso, tandaan nyo, ang puso ang mas mahalaga sa Diyos. At nga pala, kapag nasa puso mo ang Diyos, then gagawa kayo ng may katarungan, pagkahabag, katapatan, at kahit sa pagbibigay ng may kagalakan. Dahil lahat ng ito, it goes back sa iyong heart, na iyong puso. Kaya sinabi ni Jesus, dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. I want you to understand na ang ikapo, tithes, ay hindi dapat gawin sa ilalim ng mandato ng kautusan. Napipilitan tayo, kundi ito ay dapat na nais ng ating puso. Okay? Yan ang dahilan kung bakit walang sino man sa atin ang dapat na may feelings nga pag nagbibigay, parang obligado ka magbigay ng 10% ng iyong kinita. Dahil wala tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim tayo ng grace ni God ngayon. At dahil po tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, you have freedom na magbigay ng higit pa sa 10%. Kung ano may inilay down ng God sa iyong puso.
Kung ano, paano ka magbibigay, kung anong ibibigay mo. May mga tao nagsasabi na ang ikapo ay, Pastor, ang ikapo ay nasa ilalim po ng lumang tipan, kautusan. At wala na po tayo sa lumang tipan, sa ilalim ng kautusan. I agree, tama po yan. Ngunit, sa muli, nais ko pong maunawaan ninyo, ay dapat na ayon sa nais ng ating puso at hindi obligasyon lahat ng ginagawa natin. Nais ko pong liwanagan kayo, ayon sa nais ng ating puso at hindi obligasyon. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang sa pagbibigay. Nabasa pa lang po natin ang Matthew 23:23. Dapat niyong gawin ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang mga utos. So, nakita natin ang principle ng giving, ng tithes, na ito po ay gaya ng katarungang pagkahabag at katapatan ay it comes back sa kung anong puso ang meron po tayo. Okay? May mga nagsasabi, yes, Pastor, wala tayo sa ilalim ng law, kautusan, dahil gusto po nila na ito yung kanilang aim na mabawasan po ng 10%. Kasi sa Old Testament, 10%, and we just read Matthew 23:23 about the tithes. Wala na po tayo sa ilalim ng law, sa saklaw ng law, sa lumang tipan. So, but with the aim na mas mababa sa 10%. So, 10%, alam po ninyo yon sa 1,000, ang 10% ng 1,000, ilan po? 100. Kung may 100 pesos ka, 10%, G's pesos. So, with the aim na, di ba, wala na tayo under the law. Totoo naman yan, I agree po talaga. Wala na tayo sa kautusan. Hindi na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ngunit tanong ko po, ito po ang tanong. Mas marami po ba o kulang ang nagagawa ng biyaya kaysa sa kautusan? Naintindihan niyo po ang tanong? Mas marami po ba ang nagagawa ng biyaya o kulang ang biyaya kaysa sa kautusan? Naintindihan nyo na po? Ang biyaya, grace, ay higit kaysa sa kautusan. Mas higit siya sa law. Ayaw ng Diyos na magbigay tayo sa ilalim ng sapilitan, sa ilalim ng obligasyon. Ngunit dahil sa biyaya niya, I want to give ng may kagalakan, dahil sa biyaya niya. Dahil sa biyaya niya, nais kong i-honor si God sa bahagi na ibinigay niya sa akin. Whatever the percent is, hindi ako limitado sa 10%. I can do more than that. 10%, mas higit pa. I can decide na higit pa sa 10% dahil hindi ako under the law. Ako ay maaaring magbigay ng ayon sa aking pasya, nais ng aking puso. And I believe na ang 10% ay basic lamang yan na gabay, guideline, na suggestion, hindi sa pilitan, sa muli, sa pilitan. Para may ideya tayo kung paano tayo magbibigay. Dahil may mas challenging pa po dito. At ito po ang challenge. Kung tayo po ay nasa ilalim ng kasaganahan ng Diyos, grace ni God, abundant grace ni God, hindi lang po ito tumutukoy sa pera, material na mga bagay, kundi sa lahat ng uri ng pagpapala na naranasan natin mula sa Panginoon. Kung tayo po ay nabubuhay under sa kasaganahan ng biyaya ng Diyos, then bakit po kailangan nating pagsumikapan na mas pinakabababa ng bahagi lamang ang pagbibigay natin kumpara sa ginawa ng mga kaawa-awang mga Israelita 2,000 years ago na ang nakalipas dahil sila ay nasa ilalim ng kautusan. Think about it. And giving is hard. I know. I've been there po. Mahirap magbigay. Mahirap para sa atin ang pagbibigay ng tithes. Kasi maybe some of us hindi sanay dito. Maybe some of us ngayon lang itong narinig na ituro sa inyo. And hindi tayo sanay. And it needs discipline. Muna po, ang kailangan bago maging kagalakan ito na gawin mo para sa Panginoon. Tila mahirap, ngunit tulad ng anumang ginagawa natin, anumang area ng pag-obey natin para i-honor si God, ay nagsisimula palagi sa disiplina. Sa lahat ng area. Whether reading your Bible, whether serving the Lord, it always starts sa disiplina bago tuluyang maging kagalakan na gawin natin ang lahat ng mga ginagawa natin.
Amen? So verses 3 to 4, sabi ni Paul, pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. So, Paul told the Corinthian believers na maaari kayong mag-assign ng sino bang nais ninyo na maghawak ng tithes ng inyong collection para dalhin sa Jerusalem. And if kailangan ko pumunta para samahan sila, then gagawin ko. So there needs to be accountability when it comes sa material things. Okay? And we notice yung word dito sa Tagalog na tulong sa Jerusalem. You'll notice sa verse 3. Alam natin, of course, na ito para sa mananampalataya sa Jerusalem dahil sila ay naghihirap. They were persecuted at may gutom na nangyayari sa Jerusalem, and ang iba ay dinidiscriminate when it comes sa pagtatrabaho kung ikaw ay Kristiyano. So they need help. But I want to emphasize sa English translation, kasi sa Tagalog sabi lang dyan is tulong sa Jerusalem. But sa English translation, it says give to Jerusalem. Give to Jerusalem. And yung word na give sa original na salita sa Griego ay charis. And it means grace. Bakit po mahalaga na maintindihan po natin ito, mapansin natin ang salita na ito? Kasi po, ang tinutukoy ni Paul, when it comes sa giving, ito po ay pagbibigay bilang isang kaloob ng biyaya. Ano ang biyaya po? Nais ko pong ipalala sa inyo. Kung titingnan natin ang Bible in general na kahulugan, ito po ay about sa character ng Diyos with combination ng love, mercy, and kabaitan na pinagsama-sama na ipinaranas sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. That's grace. And undeserved tayo na mga tao na makaranas ng favor ng Panginoon. So, that means, if we understand na hindi dapat tayo napipilitan sa pagbibigay dahil hindi ito obligasyon sa ilalim ng kautusan, kung gayon, dapat tayong magbigay sa parehong katangian ng Diyos sa diwa ng pag-ibig, habag, at kabaitan. Okay? Ito ay isang bagay na nais nating gawin dahil ginagawa natin bilang kapahayagan ng katangian ng Diyos, ng kabaitan ng Diyos. Kaya nagbibigay tayo ng buong puso. Amen? Naiintindihan po natin about sa giving. So, wala pong mensahe ngayong umaga. Kayo po pinipilit na magbigay sa pilitan. Ito po ay naayon sa salita ng Diyos na maintindihan natin kung paano dapat tayo nagbibigay. Okay? At ang practical na paraan kung paano tayo magbigay. Huwag niyo pong gawin on the spot kasi magiging mabigat. Okay? Before pa lang, I think I told it before pa lang ng Sunday, para hindi po maging burden, practical po na application. Before pa lang ng Sunday, meron ka lang piso sa Lunes, kung piso ang nais mo ng puso mo, or more than sa 10% ang gusto mo, more than sa 10 pesos, kung may 100 ka, may 10 pesos ibibigay mo, higit pa 15 pesos. So nakasave na siya para sa gawain ng Diyos, hindi yung nagdi-decide ka on the spot. Okay? Para hindi po maging burden, maging mabigat ang pagbibigay. So ito ay nilaan ko na para sa Panginoon. Okay? I believe na ang Diyos ay may malaking pagpapala o gagawin sa buhay mo sa 90% na mayroon ka, higit pa sa 90% na mayroon ka, higit pang pagpapala na ibibigay sa iyo ng Diyos kaysa sa 100% na gusto mong i-keep sa iyong sarili. Naintindihan niyo po? So, now let's move on. Kasi again, hindi ko gusto na maghaba tayo sa abot sa giving. Kasi isa lang yung principle ko sa buhay ko. Kung naiintindihan ng tao ang ginawa ng Diyos, giving will not be hard para sa atin. Okay? Kung naiintindihan natin ang biyaya ng Diyos na natanggap natin ang pagbibigay, hindi magiging mahirap sa ating puso. Amen? So let's go sa verses 5 to 9. It's about sa opportunities and opposition na kundi naranasan ni Paul. Verse 5, pupunta ako riyan pagkagaling ko sa Macedonia sapagkat binabalak kong dumaan doon. Mananatili muna ako riyan at maaring diyan na ako magpalipas ng taglamig upang ako'y matulungan ninyo sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay saan man ako pupunta.
ayaw kong ako'y dadaan lamang dyan. Nais kong magtagal ng kaunti. Kung loloobin ng Panginoon, take note, kung loloobin ng Panginoon, kung kalooban ng Diyos. Titigil ako sa Efeso hanggang sa araw ng Pentecostes dahil may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa gawain kahit na maraming kumakalaban. So, it's about the will of God for our lives. Sa uli, sabi ni Paul, pinapaubaya ko ang lahat sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, ayaw kong ako'y dadaan lamang dyan sa Korinto. Nais kong magtagal ng kaunti kung loloobin ng Panginoon. So, we make plans po sa ating buhay. Yung may mga magagandang plano tayo sa ating buhay. But again, we cannot boast sa ating bukas dahil dapat na lahat ng ating mga plano, future, pinagkakatiwala natin sa Panginoon. We depend palagi sa kalooban ng Panginoon. So, plano niyang pumunta sa region ng Macedonia and to visit the brethren sa Corinto. But in the end, iba po ang nangyari. Alam niyo po yon na may mga plano na kayo pero iba yung in the end, iba yung nangyari. Nagkaroon ng changes. Naalala ko tuloy, may nagsabi, blessed are the flexible because hindi sila mapoprostrate kung sakaling magbago ang plano. So nagkaroon ng changes. Si Pablo ay napunta sa Efeso sa Asia. Sinabi po, titigil ako sa Efeso hanggang sa araw ng Pentecostes dahil may magandang opportunity dito. Nabuksan dito ang para sa ministry, sa gawain. Ngayon, bakit hindi kaagad na pumunta si Paul sa Corinto? Well, dahil walang opportunity. Ang opportunity ay nasa Ephesus. But may opportunity nga, pero mayroon namang opposition. Okay? Whenever, I notice na minsan, ganyan talaga, minsan kapag mayroon, nasa kalooban ka ng Diyos, when there is opportunity, there is opposition. Minsan nangyari ito. Minsan, we think, Lord, hindi mo ito kalooban kasi may persecution. Lord, hindi mo ito kalooban kasi may problema na nangyayari. Lord, hindi mo ito kalooban kasi ang hirap. May mga problema. Pero we notice na minsan, na hindi sa lahat ng pagkakataon, naisipin natin dahil may problema ay hindi will ng Panginoon. Okay? We notice dito na mayroong opposition. Though may bukas na pagkakataon, mayroong opposition. Okay? So be careful when it comes sa kalooban ng Diyos. Baka ikaw na nagde-decide para sa Panginoon, hindi na ang Panginoon nagde-decide sa iyo. So hindi lahat ng opposition ay hindi ibig sabihin kagad na hindi kalooban ng Panginoon. So we need to understand that kapag nasa kalooban ka ng Diyos, may mga hadlang. May susubukin ka kung gaano ka-determinado sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And even behind of that, sometimes, most of the time, behind of those things ay si Satan na umaatake sa atin. So, mayroong matinding pagsalungat minsan sa ating buhay. May mga opposition, may mga problema. But huwag mong isipin kaagad. Pag-pray mo na about sa will sa Panginoon. Huwag ka mag-decide kaagad na hindi mo ito kalooban. Sometimes God used those circumstances. Sometimes God put us sa circumstances. You know, it is the Lord's will na nandoon tayo minsan sa circumstances para subukin tayo. Okay? Ang ating pananampalataya. But the most important thing dito ay hindi nakadepende si Paul sa sarili niyang mga plano. So, sa sarili niya, hindi siya nakadepende sa kanyang understanding. Proverbs chapter 3, diba? Verse 5. Trust in the Lord. Magtiwala ka kay Yahweh. And lean not in your own understanding. So, hindi dapat tayo nakadepende sa ating sariling plano at understanding, kundi palagi sa Panginoon na gabayan tayo. So, nagbibigay po ng pagkakataon ng Diyos at minsan, inalalagay niya tayo sa ibang direction kaysa sa nais natin. At kung minsan para sa atin, it's nakakabahala po na i-abandon natin yung mga magagandang plano natin. Ngunit, we need to be prepared po to step out sa mga i-grab yung mga, pumasok sa mga pagkakataon na binubuksan po ng Diyos para sa atin. The point lamang ko dito is, ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay ay mas higit na mabuti kaysa sa ating mga nais at mga plano. And though you have plans, ito yung gusto mo, naway paintulutan mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Paintulutan mo ang will ni Lord
Kasi mas maganda ang kanyang plano kaysa sa ating mga plano. Amen? So, verses 10 to 18 is about po sa paggalang at pagpapalagid sa mga tapat na naglilingkod, and about sa encouragement, last exhortation ni Paul sa mga mananampalataya sa Corinto. Let me read po muna verses 10 to 11. Pagdating diyan ni Timoteo, ipadama ninyo ang inyong pagtanggap sa kanya upang mapanatag ang kanyang kalooban, sapagkat siya ay tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag ninyo siyang maliitin. Sa halip ay tulungan ninyo upang makabalik siya sa akin ng mapayapa, sapagkat hinihintay ko siya kasama ng mga kapatid. So, alam po natin na si Timothy ay protege ni Paul. Siya po it seems na siya po may dala ng letter ni Paul papunta sa Corinto. Dala niya ang letter. Tila si Timothy ay isang binata pa sa puntong ito. Bata pa. Young. And this is big challenge para kay Timothy, because at this time, like we had ngayon sa panahon natin, ang mga matatanda, ang mga edad ay they are esteemed high dahil sa kanilang karanasan, kanilang wisdom, kanilang edad. Pero sabi ni Paul, huwag niyong hamakin si Timothy kahit bata pa siya. And Paul entrusted this letter, and even being a pastor, as diba, if you remember sa church Ephesus, but sinabi niya na dalangin niyo siya, nais ko na makabalik siya ng payapa. Sabi din the same thing na sinabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. So age is not a hindrance para hindi po tayo gamitin ng Panginoon. So it's a joy po na may mga kabataang leaders dapat tayo sa ating church na nagpapagamit sa Panginoon. At inaasahan natin na sila magpapatuloy ng gawain na nasimulan sa lugar na ito, dito sa Karayman, ang mga susunod na henerasyon. Ang ating job, mga elders, mga adult, ay i-encourage ang mga young generation at i-disciple, i-raise up sila para ipasa sa kanila ang gawain. Sila rin ay maglingkod kay God. Sila rin ay magpatuloy sa mga gawain para sa Panginoon kapag tayo ay, kung time na natin umalis sa mundong ito. Simulan po natin sa bahay, pamilya. And it makes me sad na kung ang parents ay hindi aktibo at masigasig sa gawain para sa Panginoon, sasabihin po talaga ng anak o sa isipan ng anak, mas lalo na kami. So, it start po sa ating pamilya. So, sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, igalang nyo si Timoteo. Now, binanggit po ni Paul ngayon ang mga kaibigan niya in verse 12 tungkol naman sa ating kapatid na si Apollos. Kinausap ko siyang mabuti upang dalawin kayo kasama ng ibang mga kapatid. Ngunit hindi pa siya makakapunta ngayon. Saka na siya dadalaw sa inyo kapag nagkaroon ng pagkakataon. Naalala niyo po, di ba? Kilala niyo po si Apollos. Unang pinakilala siya sa atin sa Book of Acts, chapter 18. Siya ay magaling na magtuturo ng banal na kasulatan at kaya niyang pagtunayan na si Jesus ang Messiah. Yung mga kaharap niya ay magagaling sa kautusan, sa banal na kasulatan, pero magaling din siya na-apologies, mag-defend when it comes sa doktrina. So, siya po ay magaling din na orator, magsalita, hindi lang magaling na apologies, kundi magaling din na magsalita, mangaral. And malaki yung papel niya sa pag-establish ng simbahan sa Ephesus. And from Epheso, pumunta siya sa Corinto. And sa Corinto, siya po ay tinanggap ng mga mananampalataya dito. Nagustuhan siya dahil sa kahusayan niya ng pangangaral, pagsasalita. Remember, si Pablo ay simple Bible teacher lamang. Simple lang siya magturo. Pero si Apollos ay magaling mangaral. You can feel na talaga ang galing magsalita ng taong itong galing mangaral. You can feel na talagang nasa salita ka ng Diyos kapag nangaral ang taong ito. Pag nakikinig ka, napapa-amen ka siguro. You can imagine, napapa-amen ka palagi. Amen! Amen! Magaling si
Si Apollos magturo, mangaral. Pero si Pablo, isang simpleng magtuturo lamang ng salita ng Diyos. So, different style. Siguro it's like sa panahon ngayon, gusto ko, may mga namimili ngayon yung mga nakikinig eh. Ito yung gusto kong pakinggan kasi sarap pakinggan. Pero ito, parang ano lang, simple lang, tahimik lang, parang hindi ako dito, gusto ko ito. So it's like that po. Si Apollos magaling magturo, napapaamin ng mga tao, magaling, masarap pakinggan. Si Pablo ay simple lang magturo. Dalawang magkaibang estilo, kaya nagkaroon po ng division sa iglesia ng Corinto. Sabi ni Paul, sino ba kami na inyong itataas? Sino ba kami na kami ang inyong pipiliin, na isa sa amin ang pipiliin ninyo? Kami mga lingkod lamang ng Panginoon. Ako nagtanim, si Apollos nagdilig, pero nagpapatubo ay ang Diyos. Naalala nyo? Dito sa ating text, sabi natin, it seems na ayaw pa pumunta ni Apollos. Walang pagkakataon, but it seems like na ayaw niya maging part ng division sa simbahan ito, na kung saan, kalma lang muna, ayaw ko munang pumunta dito. I can imagine, na si Apollos, ayaw ko pumunta muna dito dahil sa division na nangyayari sa simbahan ito. Sabi ni Paul, kinausap ko siyang mabuti upang dalawin kayo kasama ng iba pang mga kapatid. Ngunit hindi pa siya makakapunta ngayon. Saka na siya dadalaw sa inyo kapag nagkaroon ng pagkakataon. So, makikita po natin kay Apollos, pati po kay Pablo ay yung magandang example ng leadership na walang inggitan. Okay? Magaling kang mangaral. Praise the Lord! Ako magpapatuloy sa calling na binigay sa akin ng Panginoon. Ang importante ay ang gospel na ipapalaganap, ang mga tao ay lumalapit sa Panginoon at si Kristo ang naipapataas, hindi ang mga lingkod ng Diyos. Yan ang pinakamalaga. So, verses 13 to 14, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may... Ano po? Dapat may ingredients kasama dito sa ginagawa natin ng may... So, nagsimba po ba kayo ngayon because may pagmamahal? Amen? Nag-aaral po ba kayo ng salita ng Diyos dahil may pagmamahal? Lahat ng ginagawa natin ay hindi obligasyon. May pagmamahal. It goes back sa puso. Hindi na pipilitan. May pagmamahal. So, mahalaga itong maunawaan natin. Prior to this, sabi niya, maging handa kayo. Remember, sabi ni Jesus, diba, sa gospel, maghanda kayo. Ginamit din ni Jesus ito. Siya ang unang gumamit ng salita ito. Be watchful, maging handa kayo. Dahil anumang oras ay maaari akong bumalik. So, if you understand na maaaring bumalik po ang Panginoon anumang oras, if we expect that, then it will help na tayo po ay maging matatag, magpakatatag sa ating pananampalataya at maging matibay at maging matapang. Now, Paul reminded them na sa lahat ng iyong ginagawa ay kailangan nila na may pagmamahal. Mahalaga po ito dapat. Sa lahat nating ginagawa, may pagmamahal. At sa muli, hindi obligasyon. Now, verses 15 to 18, mga kapatid, alam ninyo ang sambayan ni Stephanas, ang unang nakakilala sa Panginoon sa Akaya, at itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod para sa mga hinirang ng Diyos. Nakikiusap ako sa inyo na kayo'y pasakot sa mga tulad nila at sa sino mang kasama nilang nagpakahirap sa paglilingkod. Nagagalak ako sa pagdating ni na Stephanas, Fortunato at Achaiko sapagkat ginagawa nilang hindi ninyo magawa para sa akin. So, they are servant of the Lord na nagtutulungan sa bawat isa. Ang hindi magawa ni Paul, sila ang gumagawa. Verse 18, sila nagpasigla sa akin, gayon din sa inyo. Pahalagan ninyo ang mga gayong mga tao. So, tatlong lalaki binanggit dito. At sila ay mga faithful na mga lalaki na naglilingkod sa Diyos. So, tatlong mga lalaki sa simbahan natin, dalawa lang, kulang pa isa. Or even more than 3 na men nga mga elder we need more faithful men sa ating simbahan. Amen? More na mga faithful na mga lalaki kasi tayo po ay nakakonquer marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Siguro mas mahirap na abutin ng mga lalaki.
but I believe we understand na sa gahom sa Ginoo waray imposible. So praying po na mas madagdagan ang mga lalaki sa simbahan na faithful sa Panginoon. Praying. So ngayon we only have 2 faithful men and every time meron tayong men's fellowship daw may mga lalaki din na umattend, but what I mean an adult na mga men na meron tayo is 2 pa lamang, but I believe na dadagdagan pa ito ng Panginoon. Amen? So, sinabi sa kanila ni Paul na pahalagan ninyo sila, una muna sa verse 16, kayo pasakop sa mga taong ito, mga faithful na naglilingkod sa Diyos. At sa verse 18, sabi dito, pahalagan ninyo ang mga gayong mga tao. So, wag ninyong i-disrespect ang mga tao na naglilingkod sa inyong mga faithful na mga servant. And we see na sila po ay faithful na servant, naglilingkod. Ang hindi magawa ni Paul, silang gumagawa. Actually, lahat tayo tinawag na maglingkod, maging faithful na servant. And back to the text, sabi ni Paul, wag niyo silang i-disrespect. Pahalagaan ninyo ang mga taong ito. Itong mga faithful na naglilingkod sa Panginoon. Sa ating practical na pamumuhay, paano natin sila papahalagahan? We can do it by encouraging them, praying for them. Please pray for them. Higit sa lahat, panalangin sila, i-encourage sila. Do not take for granted ang lahat ng mga faithful na naglilingkod yung ginagamit ng Panginoon. Please pray for them. Higit sa lahat, ipanalangin po natin. Include in prayer, encourage, and whatever na maaari nyo pong gawin para may pakita ang inyong pag-honor at pagpapahalaga sa mga tapat na naglilingkod sa Diyos. Now, let's close. Verses 19 to 24, mga greetings po ito ng mga kapatid. Verse 19, kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia. Kinukumusta rin kayo ni Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. Si Aquila at Priscilla po ay mag-asawa, faithful na mga mag-asawa. They ministered to Paul sa Corinto, and sila po ay mga tent maker, and nag-work po si Paul sa kanila, nakipagkalakalan when it comes to tent making. They have a special relationship kay Paul, they are friends, and si Pablo po ay nagpadala ng greetings mula sa kanila papunta sa Corinto. And you notice po dito sa verse 19, nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. That means na even though they are busy po sa kanilang mga negosyo, kasi sila po ay mga tent maker at sila po ay sa iba't ibang lugar na dumadayo para sa pagbebenta ng kanilang products, tent making po ang kanilang trabaho. Even though na busy po sila, ay may time pa rin silang dumalo sa mga gawain at makagawa ng paglilingkod sa Panginoon. Notice that. Nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. Mga busy, pero hindi to hadlang para hindi sila makadalo sa pagtitipon at makapaglingkod sa Panginoon. Notice na kahit ang kanilang bahay po ay ginagamit para sa gawain ng Diyos. May Bible study, may worship sa bahay nila. So, there should no hindrance dapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, verses 20 to 24. Kinukumusta ko rin kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dito. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha. Dumating ka nawa, Panginoon namin. Sumain nyo nawa ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Sumain nyo lahat ang aking pagmamahal sa pangalan ni Kristo Jesus. I want you to understand po, I want you to notice po dito, ang sinabi sa Tagalog lamang po ay magbatian kayo. Sa English translation, which is ito yung ginagawa nila sa panahon nila, greet with a holy kiss. Banal na halik. Sa Tagalog, ang sinabi lang dyan, magbatian kayo. Okay? Kaya, minsan pag nag-study, bahalaga na ikumpara natin ang translation. Kasi, minsan sa translation, ay hindi natin maintindihan. Walang specific na wording. Minsan in general lang. Pero sa original, mayroong specific na salita. And so, sabi sa English translation is, greet with a holy kiss. Now, malaga po itong maunawaan natin
Kasi sa kultura natin, hindi po ito applicable. Sa kultura nila, nagbabatian sila na hinahalikan nila ang bawat isa. And even sa Middle East, pag nag-greeting, they kiss sa Middle East. Ito po yung ways ng pagbati nila. Pero sa kultura natin, hindi po holy kiss, holy hug na lang. Hindi na po holy kiss, holy shake na lang, holy lamano. Yun ang ginagawa natin. So, hindi lahat applicable kasi it depends sa kultura. Okay? So, kapansin-pansin din na sinabi ni Paul dito na sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. So, napapaisip tayo. So, pwede pala sumpain natin ang mga tao na di rin nahigugma sa Ginoo. So, I want to compare it again sa English translation kasi maganda na magkaroon tayo ng accurate na pangunawa. Ang sabi po sa English translation, notice yung word, if. If anyone, I mean not the word if, let. If anyone does not love the Lord, let him be accursed. Notice yung word na, let him be accursed. Yung word na let, ibig sabihin, hindi niya sinusumpa. Kumbaga sinasabi, hayaan niyo silang maranasan nilang paghuhukom ng Diyos. Naintindihan niyo po? So, hindi tayo pwede mag-conclude, i-apply din natin, sumpain natin yung mga tao rin gumas. Okay? So, importante na magkaroon po tayo ng eksaktong pangunawa sa mga salita na nababasa natin. And yung word din dito na walang pag-ibig, yung ginamit po dito na word sa original na Greek ay hindi po agape love, unconditional, kundi ang original word na pag-ibig sa Greek, ang pag-ibig na ginamit dito ay yung phileo love, brotherly love. Ibig sabihin, ang against, hindi niya gusto si Jesus, so hindi niya gusto na magkamaya siya relationship kay Jesus Christ. And I remember na sa Proverbs, di ba, there's a thicker than sa magbugto, and that is our relationship, mas matibang relasyon natin sa Panginoon. So, sa simple na pinulungan, tinutukoy dito yung mga against kay God. Binanggit rin dito ni Paul ang Maranatha, and that's the interpretation. Nandiyan ang interpretation ng Maranatha. Ang ibig sabihin ng Maranatha ay, dumating ka nawa, Diyos namin. And believe me, dahil sa mga nangyayari na hindi maganda sa mundo natin, ito yung prayer natin. Lord, dumating ka na. Diba yun din yung prayer na ibinigay sa atin ni Jesus sa gospel, Thy kingdom come. Diba? So, Thy kingdom na dumating na ang kaharian ng Diyos. The same thing sa pagbabalik ng Panginoon. This is our hope. Ang pagbabalik po ng Panginoon. Walang ibang pag-asa sa mundong ito. Yes, sinabi po na naririnig natin ang kabataan pag-asa ng bayan o sino man na kandidato ngayon, pag-asa ng bayan, walang ibang, walang ibang pag-asa sa mundong ito kundi ang Panginoon lamang. He's the true hope. And notice with me, ito na po, magtatapos na po tayo, tapos na talaga po ito. Tinapos niya ito ng pagpapala, biyaya. Sa English translation, grace be with you. And this is exact na closing, sakto pong pagtatapos nito. Dahil alam po natin sa konteksto from the very beginning, this is a letter of correction. Tinuwid niya ang mga mananampalataya sa Corinto. And you might say, same na maaaring isipin ng mga mananampalataya sa Corinto, ang hirap, lahat ng pinapagawa mo sa amin, sinabi mo mahirap gawin, hindi ko ito magagawa. Totoo naman po, imposibleng magawa natin ang lahat ng ito sa sarili nating lakas at sa sarili nating karunungan. Ngunit hindi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Maaari tayong maging mabuting asawa sa ating asawa. Maaari tayong mabuting anak sa ating mga magulang. Maaari tayong mabuting mga lingkod ng Diyos ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Magagawa nating magpaubaya sa iba, igiba ang ating kalayaan, para lang alang-alang sa pag-ibig. Magagawa natin magbigay ng may kagalakan. Magagawa natin na gawin ang nais ng Diyos habang hinihintay natin ang pagbabalik niya. Magagawa natin ang lahat ng pinapagawa ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And I always claim it's part sa grace ng Diyos, di ba? Sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who is strengthened me. So, we can think na mahirap, pero sa kalakasan at biyaya ng Diyos, magagawa natin lahat ng ito. Sarili natin,
mahirap, pero makakaya natin sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayahan na magawa natin ang kalooban niya. At ito rin pong may kapangyarihan na baguhin po ang ating buhay para may sakatuparan natin ang kalooban niya sa ating buhay. May we continue to remain sa biyaya ng Diyos at magpatuloy sa biyaya ng Diyos. And kung hindi mo pa naranasan ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo pa hinipon ng biyaya ng Diyos ang iyong puso, hindi mo pa tinanggap, sinuko ang iyong kagustuhan sa kalooban ng Diyos, may you allow Jesus na siya maging Panginoon ng buhay mo. May you allow na siya maging Lord ng buhay mo.